pagsisimula ng pananambahan, tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Panginoon, sa umagang ito ay lumalapit kami sa iyo. Dala, Panginoon, ang aming mga pagpupuri, pasasalamat, pagtanaw ng utang na loob. Dalangin po namin, Panginoon, na Ikaw ang magpaalaala sa amin ng lahat ng iyong kabutihan, ng iyong katapatan, your wonderful deeds sa aming buhay, sa iyong pag-iingat sa amin, sa iyong goodness na ang mga bagay ay naayon sa iyong kalooban at minamabuti mo para sa amin. Lord, we praise you sapagkat ikaw ang aming Diyos na patuloy na nagtatapat sa amin, nagbibigay ng aming mga pangailangan. Hindi mo kami iniiwanan, Panginoon. Ang iyong presensya ang patuloy na nagpo-provide sa amin ng guidance, ng deliverance, ng protection. Lord, sa lahat ng mga bagay na ipinagkaloob mo at ginawa para sa amin, tanggapin mo ang aming pasasalamat. At ngayong umaga, Panginoon, nais po namin ihingi ng kapatawaran yung mga kasalanan na aming nagawa sapagkat ito ang magkukubli ng iyong muka sa amin at hindi mo diringgin ang aming mga dalangin. Kaya linisin mo po kami at likhaan mo ng isang puso na mayroong desire to really be righteous at kamuhian, Panginoon, yung kasalanan. We also pray na ikaw ang magbigay sa amin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng iyong mga salita at kalakasan na ibibigay sa amin. Dalangin po namin ngayong umaga, ikaw ang mangusap sa amin sa pamamagitan ni Pastor Ibo. I-bless mo siya, Panginoon, at maging effective, Panginoon, at maging makahulugan sa bawat sa amin ang iyong mensahe na dadalhin niya. Pagpalain mo din, Panginoon, ang bawat sa amin na makikinig. Tulungan mo po kami na mag-focus, Panginoon, sa mga bagay na gusto mong matutuhan namin, gusto mong sundin namin at mag-inspire sa amin to fear God at gawin, Panginoon, yung kanyang mga ipinag-uutos. Dalangin po namin ang iyong pangunguna sa amin ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Sorry po, hindi ako makapag-alis ng mass. Katatapos ko lang po mag-chemo, hindi rin ako pwedeng ma-expose sa maraming tao. Pasensya na po. Ang ating po mga pahayag, yan po ang ating weekly schedule. As you can see, at yan po ay nasa program. Alalahanin po natin yung date na tayo ay involved, ano? At yung mga dates na pwede tayong mag-involve. So yan po ang ating mga schedule, hindi ko na po uulitin. Tignan na lamang po sa inyong mga programa. True love. Yan po ang focus natin ngayong December. Dahil pinagdidiwang natin yung Pasko, yung pagkilala natin sa pagbibigay ng Diyos sa atin ng kanyang bugtong na anak para sa ating mga kasalanan. And this December, our topic is true love, na demonstrated by God para sa atin. At siguro ang magiging sermon ay demonstration ng ating true love for God and for others. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating Thanksgiving at everybody's birthday Sunday worship. Almost triple po yung pumasok sa ating, although mamaya pa, doon sa ating kaban kontra mga gastusin. Salamat po.
We congratulate si Julia sa kanyang pagpasa sa nursing board exam. Wala pa yata eh. Congratulations. Ayan na. Ang registered nurse. Congratulations, Julia. Yan po ang schedule ng ating events for December. December 15, ang Christmas tree offering and Family Day. December 29, year-end worship and testimony Sunday. So, pakiusap po. Kung gusto nyong mag-testimony, kindly prepare. Gusto nyo in writing yung inyong testimony para hindi kayo mahirapan. Babasahin nyo na lang. That will be on December 29. At January 5, yung ating pong pagsamba sa unang linggo ng 2025. At ang ating Communion Sunday. Ayan po ang talaan ng mga presider at yun po mga magbibigay ng special number. Pakitandaan na lang po ng concern, yung date na you are assigned at yung mga aawit para makapag-practice kayo ng matagal-tagal. Yan po ang lunch sponsors, si Neil, December 1, December 8, si Che, Jam, and Micah. At December 15, ang GNCF family. Siguro maraming handa yun dahil pamilya. Happy birthday sa mga celebrants. Solen. Solen. Birthday. Happy birthday. Si Joseph. Birthday niya nung 26. Si Rhea Pascual. Si Bernadette Casquejo. At si Daniel Yolanda na nasa Canada. We pray that the Lord's blessing be upon you. At patuloy niyang iparana sa inyo ang kanyang faithfulness. Happy anniversary! Aaron and Veronica Fatima Santos. Ito ay kanilang 17th anniversary. Ayan po ang sinasabi ko kanina, yung pumasok sa ating kaban ay 60,171.25, ang lumabas 20,450.50. Siguro sabi ni Chairman, sana lagi na lang Thanksgiving. So salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating pananalapi. Yan po ang ating mga pagbati at mga pahayag. Ngayon po ay tinatawagan natin ang music team para pangunahan tayo sa Song of Praise and Worship. Salamat EJ, Irish, and Sister Beth for leading us in worship this morning. At ito po ang unang araw ng December. So 24 days before Christmas. Kaya po napakarami natin gustong ipagpasalamat sa Diyos ngayong umaga. And I would like to invite you to come and offer your thanksgiving to God this morning. I want you to come and trust everything to God this morning. And as we do that, atin pong awitin ang atin pong invitation song that reminds us of the faithfulness of God and the goodness of God. Will you sing together? Alam kong may magagawa ang Diyos. And then we will come and pray together. Let's sing. Alam kong may magagawa
ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Yes, Lord. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay lilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin ngayong umaga. Kung kayo po meron na isilapit sa Panginoon, please come. Hayaan niyo pong magpanalanginan tayo ngayong umaga. Isang special moment of thanksgiving and praise. Just come and offer your life to the Lord this morning sa Kanya pong altar. Kayo pong kasama namin sa online, samahan niyo po kami sa panalangin and we will reach out to you in the power of the Spirit of God. Kayo pong nasa upuan, please bow your head with us and let us feel the power and the presence of our God this morning. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Diyos sa umagang ito, first Sunday ng December. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na amin pong mailapit sa iyo ang amin pong thanksgiving and praise. Salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na kami, bawat isa, ay magpanalanginan sa isa't isa sa panahon na kami po ay may mga karamdaman o pangangailangan. Again, we know, Father God, na saan man may dalawa o tatlo na nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan. And that is our assurance. That is our confidence. That is our joy to come to the presence of God this morning. So please accept our thanksgiving, accept our praises, accept our worship as together, as one family, we offer you ourselves. Panginoon, ngayon pong umaga, ipinagpapasalamat po namin higit sa lahat ang iyo pong pag-iingat sa bawat isa na kami po ay makarating sa iyong bahay-sambahan. Salamat po, Panginoon, sa aming mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng mundo na kasama namin sa online na sila ay nagkaroon ng chance, ng opportunity, ng time to join us in praise and thanksgiving to God. Sama-sama po kami nagpapanalanginan sa isa't isa at amin pong ipinagpapasalamat sa iyo first and foremost, Panginoon, ang pagpasa ni Julia Juliano sa nursing board. Father, we thank you na ikaw po ang nagbiyaya sa kanya na magkaroon siya ng pagkakataon na maipasa niya ang kanyang exam. At ngayon po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo sa iyong kagandahang loob. And we pray na ikaw din na magbukas ng door of opportunities na siya po ay makapagtrabaho whether here or abroad. At alam po namin naman na ang kasaganaan ng iyong biyaya ay patuloy na dadaloy sa pamilya ni Juliet and the whole family. Panginoon, salamat po sa anniversary ni Aaron at ni Ronnie. Salamat po sa 17 years na sinamahan mo po sila sa kanila pong journey together in love. At alam po namin, Panginoon, na patuloy mong pagtitibayin ang kanilang pamilya, ang kanilang pagsasama, ang kanilang mga anak. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo silang gamitin, Panginoon, as inspiration and encouragement to this church. Gamitin mo po ang kanilang mga buhay, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo at maluwalhati ka sa kanila po, Panginoong mga buhay. O salamat po, Panginoon, sa amin po mga kapatid na nagdaos ng kanilang mga birthday. Si Joseph Arman, Panginoon, for another year na dinagdag mo sa kanyang buhay. Pagpalain mo siya, ang kanyang pong trabaho, ang kanyang pamilya, and give him more good health and strength. Salamat po kay Rhea, Panginoon, na ibang malayo siya sa amin, and yet she joins us through online. At dalangin po namin naman sa kanyang trabaho ay pagpalain mo siya, bigyan mo siya ng joy, even though she's all alone by herself. Dalangin namin naman na ang kanyang buhay ay magamit mo sa patuloy sa iyo po mga gawain. Salamat po, Panginoon, kay Bernadette. Dalangin po namin naman na pagpalain mo siya at ang kanyang buong pamilya. At alam namin, Panginoon, na kanilang love and support for this church continue to give them good health and strength. Salamat po, Panginoon, kay Sulen, Father, for her birthday. Dalangin po namin, Ama, na siya ay patuloy na lumaking, may pananampalataya at kalusugan at merong joy and gladness to serve you, Father, through this church. Salamat po kay Brother Daniel Jolanda in Canada. Dalangin po namin naman na patuloy mong gamitin ang kanyang pamilya sa paglilingkod sa iyo, and that
part of the world. We pray for good health and strength for them. Panginoon, salamat po sa pagkakataon ngayong umaga. Sama-sama na maipag-pray ang aming pong school, Providence Christian School. Salamat po, Panginoon, sa patuloy nilang ministeryo at pagsuporta, Panginoon, sa mga gawain ng church. Salamat po sa bawat magulang, sa bawat bata, sa bawat teacher. Salamat po sa aming principal. And we pray, Father, ang kanila pong Christmas kantata kami na, Panginoon, December 13. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na i-ready mo ang mga bata. I-ready mo ang kanilang puso. I-ready mo ang kanilang mga buhay, Panginoon, sa pagbibigay ng duwalhati sa iyo, Ama, sa aming pong Christmas program. Panginoon, kami ngayon po umaga, ipinagpapasalamat po namin sa iyo, Ama, mga kapatid na nasa harapan. Some of them, Panginoon, ay may karamdaman. Some of them, Panginoon, ay dumaan sa mga chemo, kamukha ni Brother Boy. Salamat po, Ama, at lumiliit ang kanya po mga tumors. At lumalakas ang kanyang katawan. At nagkakaroon siya, Panginoon, ng confidence that God, you will continue to bless his health. Salamat po at he's strong enough to be our MC this morning. We pray for your continuous provision sa kanilang pangangailangan. Salamat po sa mga kapatid namin, Panginoon, na pinagaling mo sa kanilang mga karamdaman. Sila na yung pinalakas, Panginoon. And yet we remember, Panginoon, this morning, yung po mga kapatid namin na wala dito because they are sick. Dalangin po namin yung mga nakatayo dito, Panginoon, and they are sick somewhere in their body. God, dalangin po namin na mahipuin mo po sila, Ama. Palakasin mo po sila, pagalingin mo po sila, Panginoon, in the name of Jesus. Sapagkat, Panginoon, we cling to your promise, by your stripes, we are healed. You are our Jehovah Rapha, our healer. And so, Father, we commit them to you today in the name of Jesus. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga masaganang provision sa bawat isa. Salamat po sa magandang blessing, yung mga nakatanggap na po, Panginoon, ng kanilang mga bonus. Salamat po sa mga patuloy mong pagpapala sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo. Father God, salamat po sa napakagandang outcome ng aming pong Thanksgiving Sunday offering. Last Sunday, salamat po sa mga kapatid na nagtapat, sa mga kapatid na nagbigay, sa mga kapatid na patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa gawain ng Good Neighbor Christian Fellowship. Return the blessings 100-fold. Sabi mo nga, Panginoon, kapag kami nagbigay sa iyo, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay mo sa amin. And for that, we give you all the honor and the glory and praise. Panginoon, dalangin po namin, Ama, ang mga kapatid na may mga pangangailangan this morning na lumapit sa harapan, Panginoon. Ano man ang kanilang needs, oh my God shall supply all of our needs. Wala pong magkukulang, wala po, Panginoong magsasuffer ng loss because we know God is faithful. Panginoon, salamat po sa aming program for the month of December. Dalangin po namin, Ama, ang aming pong Christmas tree offering, ang aming pong Christmas program for the church, ang aming pong, Panginoon, mga giveaways, ang aming pong mga gifts para po sa mga kapatiran, Panginoon. We pray na ibagkaloob mo sa aming church ang saganang pagpapala upang ma-extend namin ang mga pagpapala sa mga nangangailangan. Continue to use our church to inspire, to encourage, and God to strengthen one another. Panginoon, salamat po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na makapagministeryo sa bawat isa. Dalangin namin mga kapatid namin this morning na may mga problema, mga kapatid namin, Panginoon, na may mga kaguluhan, mga kapatid namin, Panginoon, na may mga burdens, mga kapatid namin may problema sa pamilya. Panginoon, tinataas namin sila sa iyo ngayong umaga sapagkat alam namin ikaw, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makakasolve ng lahat ng aming mga problem. And so, Father, ngayong umaga, even as we minister to one another through your words and through the communion, ikaw po, Panginoon, ang kumilos at malulhati sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin, Ama, ang iyo pong patuloy na pagpapala sa aming mga kapatid na nasa abroad, nakasama namin, nakatulong namin, katuwang namin, sinusuportahan kami, Panginoon. We pray, Father, na saan man sila nandoon, abutin mo po sila, pagpalain mo po sila, bigyan mo sila ng joy, Panginoon, sa kanilang mga puso, that they can be part of GNCF and support GNCF in many ministries that we have. For all that you're doing in our lives, we give you the highest glory and honor. We pray in Jesus' name. Everybody say, Amen, amen. God bless you all. Amen. Very good. Ngayon po ay dadali natin yung ating mga tithes, pledges, and love offering. Sabi sa mga awit, He who brings thanksgiving as his sacrifice honors me.
Amen. Thank you, EJ, for that powerful song. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ako po ay nag-aanyaya sa inyo sa aklat po ng Romans chapter 8. Yun pong song ni EJ this morning paints a very different picture of Christmas. Christmas po ang theme ng song na yun. This little child born in Bethlehem. And yet, lahat po ng binanggit niya sa lyrics paints a different picture than the one that we always think about na Christmas tree and Santa Claus and everything. At yan po ay fit na fit sa atin pong message this morning from the book of Romans. So, kung kayo po ay may banal na kasulatan, Romans chapter 8, verses 38 to 39, we will read this first. Romans 8:38. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any other powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Salamat po, Panginoon, na sa pulpitong ito, Sunday after Sunday after Sunday after Sunday, we receive the Word of God, word of instruction, word of love, word of encouragement, word of inspiration, word of light, word of glory unto the Lord. Salamat po, Panginoon, that you're blessing this pulpit and using this pulpit to reach out not only to our members here, but to many people all over the world through our online ministry. Ang dalangin po namin na mapatuloy mo pong i-anoint ng iyong Holy Spirit ang iyong pong mga servant na tumatayo sa pulpitong ito so that we can exalt the name of Jesus and share the word of God from this place. Oh God, today we pray i-open mo aming mga isip at puso sa iyong mga salita and help us, God, to receive the blessings of your words. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Doon po sa kanta ni EJ this morning, ako po habang nakikinig, favorite song ko po yan when I was in Bible college, Scott Wesley Brown, tama ang kumakanta. It's a powerful picture of the true mission of Christmas. Hindi po yung celebration of Christmas, hindi po yung mga fanfare of Christmas, colors of Christmas, but the real mission of Christmas. Sapagkat mga kapatid, Christmas is actually a rescue mission. Sabihin niyo po, rescue mission. Sapagkat ang ating Diyos, mga kapatid, throughout the Bible, you will see God in rescue missions. Ganun po siya ka-loving God. He is a loving God. He is always on a rescue mission. One foremost story in the Bible is the story of Noah. Sa panahon ni Noah, ang mga tao po ay namumuhay sa kasalanan at kamunduhan, na ang Panginoon ay nagsabi na hindi niya papayagan ang evil and sin to reign in the world. Kaya po sinabihan niya si Noah, you tell the world that I will destroy this world, and only those who will join in the ark will be saved. Pero alam niyo po, sa buong panahon na ginagawa ni Noah at ng kanyang mga anak yung boat, yung ark of Noah, hindi po nakikinig ang mga tao because they were mocking him. And so the day came na kung saan ay bumuhos po ang ulan 40 days and 40 nights. Lahat ng mga taong hindi naniniwala, they were all dead. They all perished. And only Noah, his wife, his 3 sons, and their wives were saved. God rescued Noah and his family. Another story po ng rescue, mga kapatid, ay yung rescue ng pamilya ni Lot.
If you remember, si Abraham ay meron po siyang pamangkin ang pangalan ni Lot. Siya po yung nakatira sa Sodom and Gomorrah, Sin City. Sa sobrang kasamaan po na itong Sodom and Gomorrah, God has declared, I will destroy Sodom and Gomorrah through fire. Pero nanalangin po si Abraham, Panginoon, will you destroy the righteous with the unrighteous? And so ano po ang ginawa ng Panginoon? Nagpadala po ang Panginoon ng 2 angels to rescue Lot and his family from the destruction of the fire that fell in Sodom and Gomorrah. Another rescue story in the Bible is the rescue of the Exodus, if you remember. Na kung saan pinadala ng Panginoon si Moses sa Egypt upang i-rescue ang mga Israelites na ginagawang slaves ng Pharaoh. And sure enough, the power of God, hinati niya ang Red Sea at ni-rescue niya, mga kapatid, ang mga Israelites and brought them to the promised land of Israel. Ang Christmas, mga kapatid, kamukha sa song ni EJ, napaka-powerful. Sa song ni EJ, nakita nyo, brothers against brothers. Men hate one another, killing one another. Can you see, mga kapatid, yung picture na kung saan this is a what? Violent world. This is a terrible world. This is sin-filled world. But you know what? God is not going to abandon the world. Doon po pumapasok yung John 3:16. For God so loved the world. Sa kabila ng kasalanan ng mundo, sa kabila ng kadiliman ng mundo, sa kabila ng pagsuway ng mundo, ng rebellion ng mundo, He does not want to abandon the world because He loves the world. John 3:16, for God, pakilagay nga natin yon sa screen, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Question, kailan niya ibinigay ang kanyang kaisa-isahang anak? When? Kailan? That's the first Christmas. Let us not forget, when Jesus was born, that's the first Christmas. And why was Jesus sent to the earth? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak. Ito po yung rescue. Ito po yung rescue. At ito po ang ire-rescue, hindi lang yung pamilya ni Noah. Hindi lang yung pamilya ni Lot. Hindi lang yung nation of Israel. This time, ang ire-rescue ay the whole world. For God so loved the whole world that He gave His only begotten Son. But here, mga kapatid, is the condition. Ano po condition? Whosoever believes. Sapagkat hindi po kayang iligtas ng Diyos yung mga hindi sumasampalataya. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Nais ng Diyos iligtas ang lahat ng tao, pero kailangan nilang sumampalataya sapagkat, sabi nga sa Bible, without faith, it is impossible to please God. That's the requirement. At dun po, mga kapatid, nagkakaroon ng problema ang napakaraming mga tao sa buong sanlibutan from generation to generation. That is the call of God to believe. Whosoever believes in Him will not perish. Hindi mapapahamak. Sabihin niyo po, mapapahamak. Nakakalungkot na marami pong mapapahamak. Hindi dahil hindi sila mahal ng Diyos. Hindi dahil ayaw ng Diyos sa kanila. Kung hindi ayaw nilang sumampalataya. Yun po ang problema doon eh. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat po ako this morning na kasama po namin sa church yung kapatid ni Dr. Marie. Ang pangalan po niya ay Jairus. Palakpakan niyo nga po si Jairus. Ayan.
Jairus. Yun po yung ang anak niya binuhay na muli, di po ba, no? Yan. Ruler po yun, ruler. He's a rich young ruler in Israel, and his daughter died. And so, siya po ay lumapit sa Panginoon at sinabi na pumuntahan siya. At ang ginawa po ni Jesus ay binuhay niya yung anak ni Jairus. Yun po. Yun po storya niya. Siya po ay sa Malaysia at siya po ay uma-attend doon sa Every Nation. Every Nation, mga kapatid, ay yun po yung Victory Christian Fellowship. Po sa atin, Victory Christian Fellowship, Every Nation. At doon daw po, maraming mga international students ang dumadalo. Mga Africans, mga Middle Easterns, mga Chinese, mga Singaporeans, mga Malaysians. Marami po na-attend international students. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ano man po ang ating lahi, ano man po ang atin pong kulay, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa ating lahat. Na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang sabi nga po sa John 1:12, ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Ang sinumang tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Taas nga po ang kamay ng mga anak ng Diyos. Yan. Tayo po ay anak ng Diyos once we believe and once we receive Jesus as our Lord and Savior. So, that's the rescue mission. Kung kayo po ay sumusunod sa mga balita, alam niyo po na nagkakagulo ngayon sa Syria. Kaya po ang Russia ay nagpadala ng jumbo jet to rescue yung kanilang mga citizen and soldiers na nasa Syria. Nung po nakaraang buwan, nagpadala din ng Russia ng mga eroplano to rescue naman yung kanilang mga citizen sa Lebanon. Yan. Yan po ginagawa ng Russia ngayon. To rescue. Let me tell you, God sent His Son to the world to rescue. Pero alam niyo po, si Jesus, meron din siyang sinabi dyan. Buksan nga natin, Joyce, sa aklat naman ng John, chapter 15. Kaya na po ay John 3:16, po ay John chapter 15 verse 13. Ano naman ang sinasabi dyan, Joyce? Ang sabi po dyan, 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. So kanina po, ang nakita natin ay the love of the Father. For God the Father so loved the world, He sent His only Son, Jesus. Nakita niyo yung love of the Father? Willing siyang ipadala yung kanyang anak para tayo maligtas on Christmas Day. Another example of true love here, mga kapatid, true love and great love, is hindi lamang ang God the Father ang nag-sacrifice by giving His Son, si Jesus nag-sacrifice din for giving His life. Greater love has no one than this. Another way of saying, there is no other love greater than this. Isipin niyo po, sabi nila, ang pag-ibig daw ng lolo at lola sa mga apo, higit pa minsan sa pag-ibig ng kanilang mga magulang. That may be true. O pag-ibig ng mga kapatid, pag-ibig sa bayan. Kahapon po ay nag-celebrate tayo ng birthday ni Bonifacio. Bonifacio Day po kahapon. Na ibinigay ni Bonifacio at ng mga katipunero ang kanilang buhay para sa ating bansang Pilipinas. So there are many different kinds of love. Love of country, love of parents, love of family. But the Bible says, no greater love than this. So what is the greatest love? The greatest love is Jesus laying down His life for His friends. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin upang tayo po ay maligtas. So,
Christmas is the story of true love. The true love of the Father and the true love of the Son to rescue the world. Sabihin niyo po, rescue the world. Yan po ang pinag-uusapan namin sa Sunday School kanina, sa pangunguna ni Chairman, yun pong purpose. Ano po ba ang purpose ng church? Kasi po merong mga church nagiging parang social club. O, natanong nga ako ni Chairman kanina. Sabi ko po, maraming mga Christian organization simply for socialization. Kamukha ng YMCA. Yun, yung paboritong kanta ni Donald Trump. Yan. Yun po for socialization. Christian Businessman's Fellowship. For socialization. But that is really not the number one purpose of the church. That is not the number one mandate of the church. The church mandate is to share the gospel of God's love. Ayun po, GNCF, sharing the message of God's love. Good news, evangelical, evangel, good news, same words. Yun po ang dahilan kung bakit tayo po ay very much on fire to share the message of Christmas, because Christmas is about true love. Hindi po true love ni Romeo and Juliet. Hindi po yung ganun true love. Kundi yung true love ng God the Father sending His Son, and true love of the Son giving His life. At yun po sineselebrate natin ngayong umaga sa pamamagitan ng communion. At salamat din po sa choice of songs ni EJ at nila Beth and Iris kanina. Ini-emphasize yung power of the blood. Di ba? Yun ang song niya kanina. Ransom us, rescued us through the power of the blood. Kaya po napaka-fitting day today to celebrate not only the beginning of Christmas, but the greatest sacrifice of all. Meron po ba kayong alam na religion na ang kanilang leader ay nag-sacrifice ng kanilang buhay para sa kanilang mga followers? No. Did Buddha die for his followers? No. Did Muhammad die for his followers? No. Only Jesus died, not only for His followers, but for every single person on planet Earth. Then, now, and until He comes. Yun din po yung song ni EJ kanina. Until Jesus returns, this little child is the Savior of the world. Ang kagandahan po sa pag-ibig ng Diyos ay hindi po siya conditional. Yan. Yan po aking last point. The love of God is not conditional. Hindi po kamukha ng pag-ibig minsan na ating naririnig sa ating mga magulang. Sasabihin nila, magbait ka. Pag hindi ka nagbait, hindi kita love. That love is conditional. Ang pag-ibig ng Diyos, kaya mabait ka, kaya hindi ka mabait, love ka ni Lord. Sabihin niyo po sa katabi niyo, love ka ni Lord. Di po ba? Sometimes you don't feel worthy. Karapat-dapat ba ako sa pag-ibig ng Diyos? The answer is, many of us will say, no, I don't think so. But the thing is, karapat-dapat man o hindi, anuman ang feeling mo o hindi, mga kapatid, the love of God is not conditional. Number 2, the love of God is not temporary. Hindi po temporary. It's forever. In fact, number 3, the love of God never fails. Yung po sabi sa 1 Corinthians chapter 13, love never fails. Everything will fail. The government will fail, the economy will fail, the weather will fail, everything will fail. But the love of God never faileth. It never fails. Kaya nga po mga kapatid, napakasarap isipin
na kahit ano mangyari sa sanlibutan, kamukha ng sinasabi ng song ni EJ, hindi po tayo dapat matakot because the love of God never fails. At ang sabi po ni Paul, and I'm gonna close with this, dito po sa Romans chapter 8, ang sabi niya, the love of God that is not conditional, the love of God that is forever, the love of God that never fails. Ang sabi po ni Apostle Paul, I am convinced. Kumbinsido siya. 100%. I am convinced. Kasi some people, kailangan mo pang kumbinsihin eh. Yung may mga doubts, yung may mga reservations, yung mga atheist, yung mga agnostic, kailangan mo po silang kumbinsihin. Pero si Apostle Paul, sabi niya, I am convinced. Sabi niyo po, convinced. Convinced na ba talaga tayo sa pag-ibig ng Diyos? Ang sabi ni Paul, I am convinced that neither death nor life. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos hindi pwedeng mawala sa atin. Hindi tayo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos kahit po life or death. Marami na po tayong mga miyembrong namatay na ito pong nakakaraang panahon. And meron nga pong tribute. Nakita ko lang, Ralph. Meron silang tribute sa TICC sa Canada kay Ate Silang, no? Oo, naalala ko tuloy. Alam niyo po, sa pamilya po ni Ralph, marami na kinuha ni Lord. Sa pamilya ni Ralph, si Brother Ude, Sister Ellie, si Ate Silang, si... Dati po yan, doon po sa bahay ni Ate Silang doon sa taas, di si Oreng, nanay ni Brother Lola Rosa. Opo, yung pong, di ko Hector, isang pamilya sila eh. Pero ang kagandahan po sa ating pananampalataya, mga kapatid, sa buhay at sa kamatayan. Hindi tayo nahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa buhay at kamatayan. Kaya po sabi ni David sa Psalm 23, sabi niya, even though I walk through the dark valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Verse 6, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sabihin niyo po, forever. Napakaganda ng ngiti ni Sister Cecil, Talagang ngiting-ngiti siya pag sabi kong forever. Kasi naaalala niya si Kapio. Di ba, Sister Cecil? May forever. May forever. Kaya po siya nakangiti. Sabi niya, makikita ko uli si Pio, forever. That's the good thing about the love of God. The love of God is forever. Hindi po tayo mailalayo sa pag-ibig ng Diyos ng buhay man o kamatayan man. Sabi niya doon, for I am convinced that neither death nor life, neither angels or demons, kahit sino pang demonyo o anghel, hindi tayo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Or neither the present or the future. Hindi tayo nag-aalala, present or future. Sineselebrate po natin ngayon ang 17th wedding anniversary ni Aaron. Palakpakan nga po natin si Aaron at si Ronnie. 17 years na pala, ang bilis. 17 years. Ma-imagine niyo po ba na si Aaron nung una ko makita, elementary school, ganyan lang siya kaliit. Ngayon, 17 years na pala silang kasal. Ang bilis lang po ng panahon, mga kapatid. Bilis lang ng panahon. Pero isang bagay na atin pong dapat itanim sa ating isip at puso, ang Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, present or future, hindi po nagbabago. Sabi niya, nothing can separate you from the love of God, not even the present, not the future, or any other powers.
Nabalita na naman po ang Pilipinas, alam niyo po ba, sa buong mundo, na sa mga vlogs nakikita ko sa mga trending, dahil po binabantaan ni Sarah si BBM na pagka daw siya'y namatay, ipapapatay niya si Bongbong Marcos, ang misis ni Marcos, and ano. So, ang reaction po ng mga nababasa kong comment, na parang ang gulo-gulo sa Pilipinas. But let me tell you this, ano man po ang mangyari sa mga makapangyarihan, the powers, sabi niya dyan neither present or future or any powers, kahit anong powers, hindi po tayo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? In fact, neither height nor depth or anything in all creation. Isipin nyo na, in all creation, in all the world, nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Karamdaman, cancer, problema, anything, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ganun niya tayo kamahal, mga kapatid. And that's why Christmas is special to us. Sapagkat Christmas reminds us ng true love. That's what Christmas is reminding us. The true love of the Father and the true love of Jesus Christ giving His life for every one of us. Ngayon po tayo magta-transition sa Lord's Supper this morning. And alam po natin na ang banal na hapunan, mga kapatid, ay paalala. In fact, sabi niya, do this in remembrance of me. Yun. Ito po'y paalaala. Ayaw ng Diyos na makalimutan natin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang ginawa, yung kanyang sakripisyo. Kaya po, every first Sunday of the month, mga kapatid, inaalala natin itong kanyang dakilang sacrifice na kung saan ibinigay niya ang katawan niya na magkapira-piraso, ibinigay niya ang kanyang dugo upang mabuhos, at ang sabi ni Kristo, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Napakagandang isipin on the first day of December, yung pag-ibig ng Diyos. So akin pong tatawagan ang atin pong mga predikador to please come while we sing our communion song as we drink this cup. And as we sing this song, mga kapatid, atin pong siyasatin ang ating mga puso. Sapagkat po sabi ni Apostle Paul, siyasatin nyo inyong mga puso kapag kakain kayo ng tinapay at iinom kayo ng saro upang hindi maging hatol ang ating pong participation in the Lord's Supper. Pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sacrifice on the cross. Let's sing the song as we drink this cup. Will you sing it together? As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. And we offer you our lives as you had offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, oh Lord. Tayo po'y magyuko ng ulo, tayo po'y sa manalangin. Panginoon, salamat po sa unang araw ng December, na kung saan kami po ay nagdi-discuss about the true love of God. Salamat po, Panginoon, sapagkat kasabay ito ng aming communion, na kung saan sinabi mo, do this in remembrance of me. And so today we remember, Christmas is Jesus coming to the world to rescue us. Christmas is Jesus coming to the world to take away our sins. Christmas is Jesus coming to the world to show us
the true love of the Father and the great love of the Father, and greater love has no one than this. This is the greatest of the greatest love of all, the love of God. Salamat po, Panginoon, sapagkat paghawak namin ng tinapay, nakita namin yung pag-ibig ni Kristo na ibinigay niya ang kanyang katawang magkapira-piraso. Pag hinawakan namin yung katas ng ubas, ay simbolo ng dugo ni Kristo na nabuhos para sa amin. Pag-ibig ni Kristo na walang hanggan. The love of God is forever. The love of God never fails. The love of God has no conditions. Salamat po at nakilala ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas na kami ay mga anak ng Diyos celebrating Christmas and also celebrating your covenant with us. Celebrating our salvation, celebrating your sacrifice for us. So today, bless every one of us as we remember, as we celebrate the greatest true love of God. We pray in Jesus' name. Amen. Ipamigay na po natin yung tinapay at katas ng ubas. Let's sing the song again as we drink this cup. Habang kayo po ay nag-iintay ng tinapay at ubas, tayo po'y magmuni-muni, magdili-dili. Tayo po ay, sabi po, siyasatin natin ating mga sarili. And then let's just open our hearts to God. Let's sing that song again as we drink this cup. As we drink this cup, yes, Lord, we worship you. As we eat this bread, yes, Lord, we honor you. And we offer you our lives as you have offered yours for us. Yes, Lord, we remember. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember and worship you, oh Lord. Tayo po ay magyuko ng ulo at habang tayo po ay nag-iintay, tayo po ay let's talk to God. Let's open our hearts to God this morning. Isuko natin lahat ng mga galit, inggit, sama ng loob. Isuko natin lahat ng mga pride. Isuko natin lahat ng mga pagsuway at kahinaan. Hayaan natin na ang Espiritu ng Diyos ang maghari sa puso at buhay ng bawat isa. Hawakan niyo po yung tinapay. Hawakan niyo po yung katas ng ubas. For I received from the Lord what I also pass on to you. That the Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Salamat po, Panginoon, sapagkat bahagi kami ng katawan ni Kristo. Bahagi kami ng pamilya ng Diyos. Salamat sapagkat sa pamamagitan ng iyong katawan na nagkapira-piraso, Panginoon, kami po ay naging bahagi ng Iglesia ni Kristo, ng pamilya ng Diyos, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. We are not worthy
of your love. We don't deserve your love. But your love is true love. Your love is everlasting love. Your love is unconditional love. Your love never fails. And we thank you, Father, for your great and mighty love. You bless this bread as we take it in Jesus' name. Amen. Amen. Let's take the bread. In the same way, after supper, Jesus took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Whenever you eat the bread and you drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Salamat po, Panginoon, sapagkat ibinigay mo ang iyong dugo. Ibinuhos mo lahat ng iyong dugo. Ibinigay mo ang iyong buhay, Panginoon, para sa amin. Upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Upang magkaroon kami ng kapatawaran at paghugas sa aming mga kasalanan. You gave us eternal life by losing your life. Oh, the great love of the Father. Hindi po namin kayang unawain ang lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Walang measure ang pag-ibig ng Diyos. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung kami sasampalataya, hindi kami mapapahamak, kundi magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. And that is God expressed through the blood of Jesus. The new covenant in the blood of Jesus. Kaya po, Panginoon, ngayong umaga, it is our greatest joy and privilege to partake of the blood of Jesus. So bless this cup as we take it in remembrance of Jesus. Amen. Let's take this cup. Amen. God bless you po, mga kapatid. We will collect the cup. Ang ating pong closing prayer at benediction, tayo po ay magsitayo. Mga kapatid, tayo po'y magyuko ng ulo, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ngayong umaga sa pagkakataon na minsan pa ay makapanambahan together as one family here at GNCF. Salamat po, Panginoon, in the next few weeks ay amin po, Panginoon, isa-share ang true love message of Christmas. So pagpalain po, Panginoon, si Chairman at ang bawat isa, Panginoon, na yung gagamitin na tumayo sa pulpitong ito upang ibahagi ang tunay na pag-ibig ng Diyos for the Christmas Day celebration. Pagpalain po aming mga MC, ang aming pong mga special numbers, ang aming pong mga musicians, lahat po ng mga gawa mo, Panginoon, in this church. We have one desire and to share the good news of the love of God this Christmas. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming po nakaschedule na Christmas tree offering and Christmas celebration in this church on December 15. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming year-end Sunday, Testimony Sunday. Knowing, Panginoon, that really looking back at all this 2024, we have seen the true love of God manifesting in our lives. Dalangin po namin, Ama, ang masaganang Pasko sa bawat isa, Panginoon. Ibuhos mo po ng sagana ang iyong pagpapala sa bawat tahanan, sa bawat buhay, sa bawat puso, Panginoon, ng aming mga kapatid sa GNCF and all over the world. Na amin po, Panginoong, makita, Panginoon, ng kadakilaan ng iyong biyaya at kagandahang loob na makapag-share kami ng blessings din po, Panginoon, sa iba. At para sa amin po, Panginoon, na magbibiyahe, Panginoon, kasama aming mga pamilya, kung saan man, Panginoon, kami po pupunta bilang mga pamilya, iingatan mo po at sasamahan kami, Panginoon, knowing, Ama, that kahit saan kami nandoon, we share the beautiful story of Christmas, and that's the story of the true love of God. Dalangin po namin, Ama, na ikaw po ang siyang lagi nang magpupuspos ng aming puso at isip ng dakilang pag-ibig ng Diyos at ang kagalakan na maglingkod sa Diyos. Pagpalain po ang aming mga nag-prepare ng lunch para sa amin. Salamat po sa bawat pamilya na nagpe-prepare ng lunch para sa amin every Sunday. The joy of their hearts to share their blessings, to share food to the children of God. What a joy to see this church caring
for one another. Patuloy mo po kami, Panginoon, bibigkisin ng mainit na pagmamahal sa bawat isa. Oh, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace, now and always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Amen. God bless you all. I-recite po natin ang ating commitment verse. Maging kalugugol ang sta na aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, na aking malaking bato at aking